Amen. Good morning po sa inyong lahat. Ako po pala si Pastor Eric Nagapatan po, nagangad na tumakbo ng pagkapangulo sa ating bansa. So, ang mga katanungan po sa akin, ano raw po ang gagawin ko sa darating na isang taon. Ang aking pong hangarin, ang lahat ng ating mga ninuno ay magkaroon ng allowance from 60 years old above ay meron silang pangkabuhayan na makukuha sa national budget ng tigli 5,000 kada isa. Madalit sabi, sila ay mabigyan ng pagkakataon magkaroon ng makakain nila sa loob ng kanilang mga tahanan. So hindi na sila kailangan maghanap buhay pa, pero kung may hanap buhay man sila, napakaganda kasi it should be allowance man lang ito para sa kanila. May libre pa po sila na sakay sa LRT, sa MRT, at meron pa silang libre na ospital. Ngayon po, nagbabala kami sa isang taon na magkaroon tayo ng proyekto na magkaroon ng cable car, ng bullet train, ng subway train para sa darating na taon. Maiwasan na ang mga traffic saan man mga probinsya, mas lalo dito sa atin sa Manila. Ang ngayon po, ang inuuna ko makuha dito, mga mahihirap na nasa sa creek, nasa ilalim ng tulay, may transfer sila sa Rodriguez Rizal. Andyan po yung aking farm. Ito po ay libre para sa kanila na wala silang relocation. So, dinedemolish sila, wala silang relocation. Sa akin po, libre ang relocation. For every family, meron sila prong 50 square meter. Yung 50 square meter na yan, wala po yan down payment, wala po yan monthly. So napakaganda po yung binigay ng wisdom sa akin ng Panginoon. So even there are 1 million family na nandiyan dyan sila sa creek. Kasi darating ang malaking baha. Kaya ngayon pa lang, dapat may salbar na natin sila, mailika sila sa lalong madaling panahon. Kasi mga scientists natin, pinag-aralan nila na lumulubog na Manila. Kaya bago pa man sila lumubog, mas salbar natin sila, madala natin sila sa itaas na lugar. Ang akin namang bundok ay mataas po yan. So wala dun baha, wala rin dun landslide. So napakaganda po na mapagtulungan natin masagip yung kanilang pagkakataon na yan. Isa pa, ang titanium ay kukunin na rin po ng Pentagon sa ating bansa. Ang US ay naghahanap sila ng titanium, ang black sand na yan. Diyan na commonly natatrap ang titanium. Kasi po, solar na yan ay ginagawa natin din na galing dyan sa titanium na yan. Isa pa, makagawa pa tayo ng hydro power plant sa Rodriguez Rizal. So itong new technology na dinesign ko para sa ating bansa na hindi tayo magkaroon ng kahirapan para matugunan natin lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Isa pa po yung mag-workout rin tayo ng sarili nating solar plant dito sa bansa. So maggawa talaga tayo ng maraming trabaho sa ating bansa para hindi na mahirapan yung ating mga kababayan na walang mga trabaho. Karamihan sa kababayan natin talagang walang trabaho. At isa pa, suportahan natin ang mga magsasaka natin, ating mga mangingisda, at sila ay matulungan ng mga minerals na to, mabigyan sila ng pangkabuhayan sa barangay. Ako rin po nag-design ng Materials Recovery Facility, yung MRF na yan, na maka-workout tayo in 24 hours, magkaroon tayo ng sarili nating fertilizer sa ating bansa. So, dito siya nakuha sa ating mga basura. I-recover natin. Ngayon po, gagawa na rin tayo ng sarili ng mga machine. Itong mga blade na to, galing pa po siya sa US. Ito pong mga machine na ito ay workout for every barangay. Sa national budget po ito. Manggagaling po ito sa atin sa humanitarian budget. Itong workout namin for humanitarian budget, itulong siya for every barangay sa 42,500 barangay. So napakaganda po kasi
dati yung mga basura na yan, problema for every municipality. Ngayon po, hindi na nila po problemahin kasi magpapadala kami sa isang taon ng mga machine for every barangay na po. Kaya napakaganda po. Ibig sabihin, ang mga machine na ito, ang kukuhain ng budget na ito, ay dito rin po sa aking resources na titanium. So, nagsiship tayo ng titanium. Ang kapalit po niyan, ang mga equipment natin na gagamitin sa ating mga municipalities sa 1,500 municipalities. Kaya napakaganda po. Kasi hindi na kailangan pa tayong umutang ng napakalaking halaga ng kakailanganin ng gobyerno sapagkat may sarili tayong resources na hindi lang pinagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Kasi ito, karamihan, ninanakaw lang sa ating bansa. Pinaguhuli na sila yung ating mga balaksan, sinasakay sa container van. Tapos, nung pinamandate ko ito, wala nang nakalabas na balaksan sa tulong ni Commodore Dacanay. Last meeting namin ng 2007 sa Camp Aguinaldo. Tinawag nila ako, pinamandate nila na surrender ko. Pakita ko yung aking mga dokumento, pinakita ko naman kasi doon ko dadalhin yung mga mahihirap kung saan na mga nasa Manila na nakatira lamang sa ilalim ng tulay, nasa creek siya. So wala na tayong choice kundi sagipin natin hanggat maaga ang ating mga kababayan. Kasi ang lupa naman po, nakapangalan yan sa akin. Pero pagka napunta na sa kanila, sila na po ang may-ari, hindi na po ako kasi libre naman po ito. Just, we need to pay the taxes only. That's why we can distribute it for 1 million family na nasa danger zone. Kaya napakaganda po. Kasi ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na to, masabi sa ating mga kababayan. Isa pa, doon sa mga networkers, para makiisa na rin po kayo. We upgrade system of all the networkers sa Pilipinas. Ito pa po yung isa napakaganda kasi magtulong-tulong tayo para ang Pilipinas ay isa maging first networking system in the whole world. At meron pa pong isa yung mga ating mga katutubo na wala mga tirahan, bigyan natin sila ng shelter. Magtayo tayo ng high-rise building nila. Na meron na po akong dinesign na when I was graduate in Pennsylvania, so ito po ay International Correspondence Schools. At graduate ako ng high school sa Roosevelt College and then nagpatuloy ako ng pag-aaral, second year college sa civil engineer. So pagdating ko nang mag-third year ako, pinadala po kami sa Middle East para magtrabaho doon. Naisip ko, matitigil yung pag-aaral ko, nag-enroll po ako sa International Correspondence School sa Green Hills. Natanggap naman po ako sa ICS doon, and then yung aking mga manual, pinapadala nila sa akin sa Middle East. Natapos ko siya 1989. I was graduate as a building contractor in International Correspondence Schools. Isa lang po ako nakagraduate dyan sa ICS as a building contractor. Isa pa po yung naisip ko rin, tulungan natin yung mga OFW natin, magkaroon sila ng free justice for our government. Libre na po ang mga gastos na yan. Ang gobyerno, ang local government unit, masuportahan natin ang mga pangangailangan ng bawat probinsya ng mga OFW na yan kasi OFW rin po ako noong time na yon. Kaya lang sa Middle East ako napunta. Pero on that time, pinilit ko makagraduate kahit nandoon ako sa Middle East na trabaho. And one more thing, isa pa po, ang lahat ng mga walang tirahan, mabigyan natin ng libreng tirahan. Pagpasok nila sa tirahan nila, meron na sila dyan pagkain, may mga gamit na sila para yung mga kabataan nag-aaral ay merong kakayahan na masuportahan din nila yung pag-aaral nila kasi magbigay man sa kanila ng budget nila yung mga lolo na nila, yung binigay natin allowance sa mga senior citizen. Ang na ito, ang mga allowance na to, kinuha ko sa aking resources sa minerals. And then one thing pa, scholarship grant natin sa mga ating mga estudyante, magkolehiyo sila na hindi sila mahirapan sapagkat ako po, self-supporting ako. Maghuhukay muna ako ng lupa
sa kalye. Bago papasok pa ako sa gabi, nag-aaral ako, second engineer. And then, ayoko yung iparanas sa aking mga kapwa-estudyante na gusto ko, nag-aaral sila, meron silang budget, nakakapag-aral sila ng maganda na binigyan sila ng scholarship ng ating gobyerno. Isa po yan sa aking programa sa dating na taon. And one thing pa po na aking naisip na itong ating mga kababayan na to, sana magkaisa tayo. Hindi na po natin dapat isipin pa na baka mabenta nyo yung boto nyo. Paano naman yung mga ninuno natin na nangangailangan ng ating tulong. Tsaka kasi po, ito pong ano na to, yung mga talagang walang-wala, masuportahan natin talaga. And one thing pa po, itong aking mga dinodonate na mga property kung saan mga nanggagaling ng mga stakeholder, ay hindi ko ito pinagbibili sa kanila kasi dinonate rin po ito sa akin sa The Power of Jesus Christ Church. Kaya po, mag-workout rin tayo ng Universal Church and Interfaith Church. Ito po yung tulong ni Bishop Melonzo Arroyo sa atin. Ngayon po, si Presidente Arroyo naman ang nag-workout nito na maaprubahan yung aking 81,000 hektar. Kaya pag Presidente na po ako, lahat ng mga nakatulong na mga politiko, palalayain ko na po sila. As we counsel them, after the counseling, pwede na po sila palayain. Bigyan natin naman sila ng katahimikan para, kasi kakaunti na lang ang stage nila sa lupa, sa mundo. Ilang taon na lang, paano na rin sila, bakit pa natin sila papaghirapin sa kulungan? Bigyan naman natin sila ng pagkakataon na makalaya silang lahat nang sa gayon, yung mga susunod na henerasyon nakita man nila yung pagmamahal sa ating mga ninuno. Kasi they are all parents, mga magulang sila ng ating bansa. Dapat magkaroon tayo ng pagpapatawad sa ating kapwa. Kung si Jesus nagpatawad, tayo pa kaya na hindi marunong magpatawad? Dapat po magpatawad tayo. Kung ano man yung mga problema ng bawat isa, magbulay-bulayin lang at patawarin ang bawat isa. Ito lang po para magkaisa na tayo ngayon sa dating na 2016. Matupad natin yung lahat ng mga pangako ng Panginoon sa atin. Kasi the year of blessing, that's why we share the blessing to all the nation. Ito na po yun. Magandang umaga po, mapagpalang araw para po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po'y nananawagan sa inyong lahat na suportahan po natin ang ating independent presidential candidate na si Evangelist Pastor Eric Abuyan Negapatan bilang presidente sa darating na 2016. Tinatawagan ko po lahat ng mga tribal leaders, spiritual at mystical groups sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay magkapit-bisig at makiisa sa panawagan na ito upang mahauna tayo sa sumpa at kahirapan kung ano man ang ating dinadanas ng bansa. Sila po ang napili ng Diyos na inaasahan natin na tulungan natin sila para matapos na po ang sinasabing mga problema sa bansang ito. Ito po isang panawagan upang buwakasan na natin ang tradisyonal na politikang trapo at magkaroon ng bagong sistema ang pagbabago sa bansang ito upang tayo mahango sa kasumpa ng kahirapan at sa tinatawag nating graft and corruption. Magkaroon ng ganap na prosperity at kapayapaan. Thy will be done on earth as it is in heaven. Amen. Yun lamang po. So magandang umaga po sa ating tagapanood. Ako po si Minardo Edwin Pulido, ang Secretary General po ni Pastor Eric Negapatan. Ang masasabi ko lang po, si Pastor Eric ay galing po sa kahirapan at gusto niyang iahon ang dignidad ng mga kapuspalad sa ating bansa. Sana po lahat po ang nakakanood dito o makarinig sa pangalan na Eric Negapatan, suportahan po natin siya at ng lahat po ng kayamanan ng Pilipinas ay may labas at ito ay may bigay sa mga mahihirap upang wala na pong maging mahirap sa Pilipinas. Ang mga dayuhan na po ang magiging katulong ng Pilipino sa susunod na panahon. Huwag po natin kalimutan o kaligtaan na kung ang mga trapong politiko ang ating iboboto ngayon, ano pong mangyayari sa susunod na panahon. Hahayaan po ba natin na tayo muling maghihirap? Hahayaan ba natin na kontrolin ng mga mayayaman, matatalinong mga politiko ang ating bansa?
Panahon na po para ibahin natin ang dignidad ng Pilipino. Iangat natin ang dugo, mahal kita. Yun lang po. Salamat. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nakikinig. Gusto ko sana manalangin tayo. Lord, maraming salamat Lord sa iyong mga anak na dito sa lupa. Alam ko po Lord, ito na yung pagkakataon mo na dating, ito yung promise mo for your second coming. Ama, sadyang napakabuti mo Ama, binigyan mo kami ng wisdom na magkaisa sa bansa namin. Alam ko rin po Lord, lahat ng wisdom na binigay mo sa akin, surrender ko ito sa kanila sa isang country kung saan man nanggaling ang mga iyan, ay gagawain ko po sapagkat ginawa mo man akong hirang, maging hirang ng bansa na to. Yun po ang aking gagawain, may surrender sa kanilang mga bansa, ang mga bagay na matatagpuan namin dito. Ama, maraming salamat Ama sa kapangyarihan na ibinigay mo sa akin Ama. Alam ko ikaw Ama ang nasa likuran ko. Ginamit mo lamang ako, inaon mo ako sa putik, binihisan mo ako. Isa pa, ginawa mo akong lingkod mo Ama. Habang ako'y naglilingkod sa iyo Ama, pinapangako ko Ama, ang iyong mga anak Ama hindi na magugutom sa darating na panahon. Ama, maraming salamat Ama sa pangalan ni Jesus. Amen.